for this vlog, meron ulit tayong i-flex na isang bougainvillea variety na talaga namang sobrang ganda. Dahon pa lang, maa-amaze ka na, lalo na kapag nakita mo yung kanyang bracts, yung kulay ng kanyang bracts. Tara po at samahan ninyo ako na puntahan itong variety na to. Ayan, malapit po dito yung variety na sinasabi ko, nakagrap po siya. Ito po yung ating Mr. and Mrs. na tinrim noon na gagawin nating parang puno, kaya inalis natin yung mga sanga sa ilalim. Yung mga mababang sanga inalis natin para maging ano siya, magkaroon ng lilim parang puno. So ayan siya, ang dami ng sanga sa itaas, tapos sa ibaba ay ayan, lilim na nga siya. So ayan niya, ang daming sanga, ang daming bulaklak. Ang haba ng mga sanga. At dito po nakapwesto yung variety po na sinasabi ko. Yung isa po sa mga grafted ko na may ganyang variety. Ayan, meron din po tayo sa ibang grafted natin na ganitong variety. Pero ito po kasi ay ginawa ko ng mother plant, hindi ko na ibebenta. Ayan, pahahabain po muna bago po siya ipa-rooted. So, wala pa po tayong binebenta or bibentang rooted na ganito. Hindi pa po tayo nakakapag-propa. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ang ganda po ng kanyang, unahin po natin yung dahon, variegated yung dahon. Tapos, tingnan nyo po, pansinin nyo, nakalukot yung dahon niya, nakapatupi pa loob, pabilog. Yan, nakapabilog yung mga dahon niya. Ayan. Hindi siya nakabuka. Pabilog yung mga dahon niya. Ganyan. Tapos po, variegated siya. And then, ganyan po yung bracts niya, oh, may yellow. Pero hindi bumubuka yung bracts niya, parang nakatikom lang din. Tapos, ayan po yung flower niya, oh, may white tsaka may yellow. Parang ito lang yung nakita ko na may, yung white niya, may kapartner na yellow. Yung ibang, mga nakikita natin na ganito, puro white lang. Pero siya may kapartner na yellow. Tumerno dun sa kanyang bracts. Ayan, ang ganda po ng pagka-yellow niya, no? And then, ano po, yung kanyang orientation ng mga sanga sa una pataas. And then, pag tinrim mo siya at nagkaroon ng another na sanga, another na branches, pababa na po yung branches niya. Mapangapayat na yung susunod na branches kapag tinrim mo siya. Sa una, halimbawa, ginrap mo, tapos humaba yung pagkakagrap, ititrim mo siya. Pag tinrim mo siya, pababa na yung orientation, mga payat na yung sanga. Pero sa unang sanga niya, after na magrap, yung unang sanga, pataas yung orientation. Siguro hahaba muna siya bago siya bumaba. So, ganyan po. At sa tinik naman po, wala akong makitang tinik. Meron maliliit. Maliliit as in, aray ko. Ayan, matalim pero maliit. Ayan, yan. Ayan po. Matalim. Matapang yung tinik niya, pero maliit lang na ganyan. So, umaan rin, masakit din. Mahapdi rin makatusok. Mahapdi makatusok yung tinik ng bougainvillea. Marami na sa amin ang natusok. Mahapdi siya, pero agad na alis yung hapdi. Para siyang kagat lang ng langgam, ganun. Sa una, makati, masakit, pero nawawala rin. Ayan, ang ganda. O, diba, ang ganda. Grafted po ito, hindi po ito binebenta, mother plant pa lang po, pinaparami ko pa lang po. Meron na po akong pinaruted nito, pinatanim na ganito pero walang nabuhay. Sabi po ng ibang propagator, mahirap talaga tong buhayin sa rooted. Kaya pag nagkaroon po ako ng time ay ipanggagrap po namin to. Kaya po pinahaba ko yung mga sanga para maraming kuhanan ng panggrap. Ang ganda po ng kulay niya, matingkad na matingkad ang pagka-yellow. Ayan. Medyo payat yung mga sanga siguro dahil payat yung puno. Meron pa po ako isang grafted na ganito. Asan ba nakapwesto yun? Naglipat na kami ng grafted hanapin natin. May isa pang grafted na ganito na mataba naman yung mga sanga niya. Siguro depende lang sa puno. Kapag healthy yung puno, mataba yung mga sanga. Pagka medyo maliit yung sanga, payat din yung mga mga sanga niya. So, hanapin natin kung nasaan napunta. Sinaglipat na po kami. Pagka meron halimbawa nabili na bakante, so lilipatan namin yun. Kaya naiiba pwesto. Saan napunta? Nilipat ng mga kasama natin. Saan ka nalipat?
Ito nakita ko na. Yes. Ito. Nakita ko na. Ito yung grafted na to. At tingnan nyo, ang laki ng puno niya. Di hamak malalaki yung mga sanga niya. Kaya tingnan nyo, ang healthy din nung tumubong sanga ng variety na ito. Yan. Ang tataba ng sanga. Kanina payat, eto mga matataba. Kasi tingnan mo naman yung puno na pinagrapan niya. Medyo mataba rin. Siguro kung mas tataba pa dito yung puno, mas tataba rin yung kanyang mga sanga. So, depende po sa pinagrapan kung healthy yung RS. Magiging malaki rin yung mga sanga niya. So, ganun din to. Naka-close din yung mga dahon, nakalukot. Variegated chili yellow. Ayan. Chili yellow na variegated. Variegated chili yellow. Ang ganda po niya. Si variegated chili yellow. Ayan. Tapos yung mga sanga niya hindi pa nakababa. Nakakapataas pa. Kasi hindi ko pa to na, parang hindi pa siya na-trim. Ayan. Mula pala sa pagkakagrap, hindi pa siya natitrim. Kasi bala ko pag tinrim to, itanim. Kaso nga lang, nagpatanim na ako nito, wala tumubo kahit isa, kaya ipanggagrap ko. So, naghihintay pa ako ng time na, may time na mag-grap bago kuhanin yung mga sanga na to. Ito pa, yung sanga niya, hindi pa rin napuputulan. Hindi pa natitrim. Ayan. So, ayan po yung ilan lamang sa magagandang variety ng bougainvillea dito sa Royal Garden. Ayan. I-flex po natin yung mga variety ng bougainvillea na kahit ako ay gandang-ganda sa kanila. Ayan. Ito kaya ang susunod nating i-flex. Alam nyo po ba kung anong variety ito? Ayan. Sino nakakaalam sa variety na ito? Yan. Susunod, i-flex din natin yung variety na yan. Sobrang dami po niyang mamulaklak at napakaganda ng kulay. Yung kulay po niya ay kakaiba. Kaysa sa pangkaraniwang kulay na po siya pink ng bougainvillea. And then, maliliit po yung bracts niya. Kaya masipag mamulaklak. So, ayan po yung mga grafted bougainvillea natin dito sa garden. Kung interesado po kayo na mag-avail nito, pwede po kayo mag-visit dito sa garden. Our garden is located at Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. Or pwede rin po kayo magpa-deliver sa house ninyo. Magre-rent po tayo ng sasakyan at i-deliver sa house ninyo. Ipa-plus po natin yung shipping rate nung sasakyan dito sa presyo ng mga grafted bougainvillea natin. Yan, ganyan lang po yung ginagawa ng iba na hindi maka-visit dito sa garden. Marami na po kaming na-deliveran. So, ganyan po kagaganda ang mga variety natin. Ang mga grafted ko po ay hindi po ako naglalagay ng ordinary variety. Puro rare varieties po sila. Ayan. Yung ating dating Finlex na Kelisa, ang daming bulaklak sa taas. Nitong malaking grafted na to. Kasi nga pagka malaki yung RS, healthy yung mga nakagrap sa kanya. So, eto, tingnan nyo, oh. Napakaganda, napakaraming bulaklak sa taas. Nitong grafted na to. Lalo na yung Kelisa, oh. Ayan, si Kelisa. Tapos, eto pa Kelisa rin to. Minsan plain na white, minsan naman may touch of pink. Yan, Kelisa rin lahat yan. Ayun pa sa taas, oh. Mga Kelisa. Ang dami. Ang dami. At si Kelisa po madaling ipropa, kaya meron po kami laging available niyan. Pero sa ngayon po, sold out na. Kanina kasi nag-live selling ako. Ayan. Adi ngayon, ubos na naman. Tanim ulit. Tanim ulit. So that's all for today's vlog. Thanks for watching po. Marami pong salamat sa patuloy na panunood ng ating mga videos dito sa ating YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea. All about Bougainvillea ang ating mga binablog or yun ang ating niche. Tungkol doon ang ating vlog lagi. Tungkol sa Bougainvillea. Ayan. Thanks for watching po. Bye!